Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, tutorial, ideas patungkol dito sa car battery. So meron tayong battery dito na Enduro. Ayan po ang kanyang itsura. Titigan natin. Motorite Enduro po ito. So ang size sa battery nito ay 3SMF, 70 ampere hour, 12 volt maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan ng tutubigan or babantuan kasi ang battery na ito disposable at once na mamit ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. So itong battery na ito ay pinaglumaan ng ating customer. Tinitrade din niya sa madaling salitang baga swap na, bawas sa kanyang bayad kasi bumili ng panibagong battery. So wala akong idea, wala rin kasing sinabi yung may-ari kung ilang years na ito sa kanya. Pero I think nasa 2 years na ito, something, 2 to 3 years na. Estimated ko lang. Kailan po natin ginawa ito ng video dahil may nag-comment doon sa ating video na masugid nating tagapanood at solid supporters na si Sir Nopins Chamus Sagid. Shout out po sa iyo, sir. So, mamaya i-flash ko sa screen yung iyong katanungan para makita nating lahat, makita ng ating mga manonood. Unang-una na gagawin, basically battery tester lang naman ito para makita mo, sir, na bakit mataas ang voltahe sa battery na yan. Tapos di na pala makapagpa-start ng sasakyan kasi kaparehas po yan dun sa aking battery, 12.7 volts. Bakit di ba start? So kumaya po malalaman. Kumuha tayo ng battery tester. Ito. At kabit lamang natin dito sa positive at dito sa negative. Ayan. So as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.7 volt ang reading sa voltage. So kapag ganito, masabi talaga natin na full charge po ang ating battery. Kasi ang standard na karga sa voltahe ng battery bago natin masabi na full charge ay 12.6, 12.7 or 12.8. Yun po ang standard na full charge ang battery natin. So ito 12.7 volts, so full charge po ito. So right? Pero hindi po dito nagtatapos porket mataas po ang kanyang voltage. Kaya na mapa-start ang sasakyan. Hindi po. Mamaya papakita ko sa at i-explain ko ng maayos para mas maintindihan natin ng mabuti. Ayun. So tanggalin natin. So next natin gagawin, dapat meron po tayong tinatawag na battery analyzer. Ito po ang itsura. Ito. Kasi dito po natin makikita at malalaman ang tinatawag na CCA. Ano po ba ibig sabihin ng CCA na yan? Ang ibig po sabihin ng CCA ay cold cranking amps. Yung bugso baga ng kuryente na nanggagaling dito sa battery na dapat ay mataas. Kasi kung mahina ang kuryente na nanggagaling dito sa battery, papunta dun sa alternator na sasakyan, sa starter relay, hindi po kaya mapaikot ng starter relay o starter ng ating sasakyan. Hindi siya mapa-start or hindi mapa-andar kapag mababa ang CCA ng ating battery. So sana nagets nyo po o naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin. So kakabit lang naman natin ito. Meron din siyang alligator clip. Kakabit natin dito sa plus sign at dito sa negative sign. Ayan. So, dito ang kanyang voltahe 12.56 volt. So hindi po siya magkaparehas kasi normal lang po yan sa mga battery tester. May point talaga yan na sobra. Ang iba kulang konti. Katulad na lamang nito 12.7, di ba? Ito ay 12.5 lang. So ngayon, sisilipin na natin yung tinatawag na CCA para makita nyo kung ano nga ba talaga ang sanhi na dahilan bakit hindi mapa-start ang sasakyan or hindi mapaan. Tap lang natin ang OK. Inilabas si battery test. Then 1 to 6. Huwag na natin pansinin itong mga to. Battery test lang natin. Number 1. Then click natin ang OK. And then meron na naman ditong pagpipilian 1 to 5. So huwag na natin pansinin to. Number 1 lang tayo sa regular flooded. Tap lang natin ang OK. Ayan din. CCA, meron naman ditong choices 1 to 10. So wag na natin ilipat yan. Direct na tayo dyan sa CCA na yan. Tap lang din ulit itong OK. Then nakalagay na dito, nakaset up na ng 70 ampere, 70 ampere po yan. Kasi po ang battery nating binabattery tester ngayon ay 3SM. Ang equivalent po nito o katumbas 70 ampere hour. So nilagay natin dito. So ngayon tap lang natin ito, OK lang natin para mag-testing. So ayun, testing na nga. So wag ko kurap, titigan ng husti. So pansinin natin,
ang kanyang tinatawag na CC. 370 CCE na. So hindi po yan sapat sa 3SM na battery. Kasi po ang 3SM na battery, ang pinaka-minimum na CCE niyan bago ma-start ang ating sasakyan, lalo pag diesel engine, 500 CCE dapat. Ito 370 na lang, hindi na po talaga kaya yan. Hindi na po talaga kaya ma-start ang ating sasakyan kasi 370 na lang. Kahit nga gasoline engine, mahihirapan pa rin ito. Ewan ko lang, try nyo kung kaya ba sa gasoline engine itong 370 CCE. Kasi dapat ang CCE sa battery kapag brand new nasa 700, 800 pag 3SM. So kung pansinin natin 370 na lang CCE. So ito po ang nagiging dahilan kung bakit di kayang paandarin ang sasakyan dito sa CCE kahit mataas pa ang ating voltahe. Kapag bumaba ang CCE, useless, walang kwenta. So yun sir, sana nakita niyo na po dahilan. So i-plus ko na sa screen ang tanong ni Sir Nopins Chamo Sagid. Ito po ang tanong niya, boss, bakit yung battery ko 12.7 pero pag sinalpak ko sa sasakyan ko, di kayang paandarin? Salamat. So ito po yung video sir. Maaring mababa na po yung CCE ng inyong battery. Kahit mataas yung kanyang voltahe, nasa standard. Baka mahina na yung CCE noon kaya hindi kayang paandar. So assuming lang natin na ito yung battery nyo, hindi na po talaga kayang mapa-start dahil sa tinatawag na CCE. So tanggalin na natin yan. So yun lang, sana nasagot ko sir ang inyong katanungan. So sana nakatulong sa inyo ang video na ito and maraming salamat sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos akong ina-upload. Bye!